Mga kwentong pambata ng mga Ingles. Ang lalaking natagpuan ang takot sa wakas. Noong unang panahon, may lalaking matapang at walang takot na ang pangalay Triton. Sa lupain ng Stogart, ang katapangan ay pangkaraniwan. Pero kay Triton, ang takot ay bagay na wala sa kanyang bokabularyo. Ang sabi ng ilan, ito ay hindi nag-iisip at sa ilay hindi pag-iingat. Ngunit literal na hindi alam ng binata kung ano ang takot. Ah, Triton, napakatapang mo! Hindi ka ba talaga natatakot? Ha? Ano yung takot? Takot! Kapag natatakot ka sa isang bagay at basta, natatakot ka lang. Kakaiba siguro na nararamdaman ng bagay na yon. Hahanapin ko yun. Ano't ano man, magandang araw sa'yo. Magandang araw din. Dahil ang lahat ay sinasabihan siya tungkol sa takot, naging masyadong mausisa si Triton. Nagpasya siyang makipagsapalaran sa buong mundo upang hanapin ang takot. Naglakad siya ng naglakad ng maraming oras hanggang matagpuan ang isang mahirap na lalaking nakaupo sa kakahuyan at umiiyak. Oh, mabait na Ginoo. Tulungan mo ako. Ang aking pamilya. Kinuha sila at binihag ng masamang dragon na nakatira sa may kuweba. Pakiusap, tulungan mo ako. Sige, tutulungan kita. Lulupigin ko ang dragon at papalayain ang iyong pamilya. Tumakbo siya ng ubod ng bilis patungo sa kuweba. Nang marating ito, nakita niya ang isang napakagandang dragon, katabi ng pamilya ng mahirap na lalaki. Hangal na bata! Nagpunta ka ba dito para kainin? Nagpunta ako dito para mapakawala ng mga bihag mo. Ano? Bakit hindi mo subukan? Tinakbo ni Triton ang katabing puno at kumuha ng isang baging. Itinali niya ito na pangsilo at inihagi sa ulo ng dragon. Nakapaikot sa bibig nito. Hinawakan niya ang isa pang baging at lumanditin patungo sa dragon at sumakay sa likod nito. Aha! Akin ka na ngayon! Halika! Ayan, ganyan! Lipad! Tumalon siya mula sa likod ng dragon at lumapag sa harap ng lalaki na ngayon kasama na ng kanyang pamilya. Lumipad na palayo sa langit ang dragon. Salamat, Ginoo! Iniligtas mo ang aking pamilya. Ang pangalan ko ay Arzan at talagang nagpapasalamat ako sa iyo. Ikinagagalak ko po ito, Ginoo. Hindi ka ba natakot nang harapin mo ang makapangyarihang dragon? Dapat ba akong makaramdam ng takot? Naramdaman ko lang ang adrenaline na dumalay sa aking ugat. Hinahanap ko itong takot na ito at hindi ko pa ito mahanap. Sa malayong malayo na lugar ng Drefar, may orakulo doon na makakasagot sa iyong hinahanap. Pumunta ka doon at ibigay mo itong pulseras at makikita mo ang iyong hinahanap. Salamat po! Nagpatuloy si Triton upang maglakbay at hanapin ang takot. Naglakbay sa mga liblib at madilim na kagubatan at mainit na disyerto at nakakapaltos na taglamig. Hanggang isang araw narating niya ang maliit na bayan ng Drefar. Tulad ng sinabi, nagtungo siya sa orakulo. Nang pumasok siya sa loob, nakita niya ang misteryosong lalaki na nakapandong, nakaupo sa harap ng mahiwagang impyerno. Kamusta, Triton? Matagal kitang hinintay. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Si Triton na walang takot, yon ang tawag nila sa'yo. May mga kwentong nakarating tungkol sa maalamat na paglupig mo ng makapangyarihang dragon. Naglakbay ako ng malayo at malawak sa paghahanap nitong pakiramdam na takot. Sabihin mo sa akin, Pantas, paano ko ba mahahanap itong takot? Magandang tanong nga yan. Pero anong mapapala ko sa pagsabi ko sa'yo ng sekreto na hinahanap mo? Ang bagay lang na meron ako ay itong pulseras. Ang engkantadong pulseras ng tadhana. Napakagaling. Yan ang mahiwagang pulseras na may kapares. Dalhin mo sa akin ang kapares at mahahanap mo ang takot. Pumunta ka sa tabing dagat at sisirin mo ang ilalim ng karagatan. Doon ay makukuha mo ang pulseras at ang totoong pakiramdam ng takot. Ayun lang ba?
Nagtungo si Triton sa tabing dagat at sinisid ang tubig. Nang makarating doon, natagpuan niya ang isang barko na naipit sa maliit na iceberg. Unti-unti nang lumulubog sa karagatan. Tulong! Tulong! Tulungan niyo ako, pakiusap! Kailangan ko siyang tulungan. Tumalon si Triton sa tubig na nagyayelo at pinamumugaran ng pating at lumangoy papuntang barko. Nang marating ito, nahila siya pababa sa kailaliman ng isang malakas na puwersa. Ano? Nang marating ang kalaliman, nakakita siya ng sirena. May hawak na kadena ang isang kamay. Ang isa'y humihila pababa sa barko at ang isa'y humihila sa kanya. Sa kamay nito ay ang pulseras, ang engkantadong pulseras ng tadhana. Hinila ni Triton ang sirena palapit ng buong lakas at iniikot sa katawan nito ang kadena. Kinuha niya ang pulsera sa sirena at lumangoy pabalik sa tabing dagat. Nakuha ko rin. Bumalik siya sa tolda ng orakulo, ngunit wala ng tao doon. Malungkot at nanghihina na hindi niya pa nakikita ang takot, naglakad siya sa bayan kung saan narinig niya ng 2 beses ang pagtunog ng kampana ng kaharian. Paumanhin, Ginoo. Anong ibig sabihin ng pagtunog ng kampana? Inanunsyo ng hari ang kanyang pagreretiro. Sa pagtunog ng 3 beses, pakakawalan ang Phoenix. Ang sino mang puntahan nito ay dadalhin nito sa palasyo ng hari. Bakit hindi mo hintayin at abangan ang mangyayari? Tutunog ang kampana anumang oras. Makalipas ang ilang sandali, tumunog ang kampana ng 2 beses. Ang mga tao sa kaharian ay nagsitayo sa paghihintay sa napakagandang phoenix na lumabas mula sa apoy at lumipad sa hangin. Wow! Napakaganda naman itong nilalang. Lumipad ang phoenix sa himpapawid at dumiretso kay Triton na gulat na gulat. At sa isang iglap, sila'y nawala sa hangin. Dinala ng phoenix si Triton sa hukuman ng hari ng Drefar. Maligayang pagdating, Triton. Iyong kamahalan. Ikaw pala. Yung taong tinulungan ko sa kakahuyan. Oo, Triton. Matagal na akong naghahanap ng papalit sa trono, pero walang nararapat. Kailangan ko ng lalaking matapang, malakas ang loob at mabait. Lahat yun ay napakahalagang katangian ng isang hari. Mayroon ka ng mga yon, Triton. Ano? Ang ibig niyo pong sabihin na ang lahat ng ito ay pagsubok lamang sa akin? Ang dragon? At ang malalim na karagatan na may nakakatakot na sirena? Ang lahat ng yon ay pagsubok lamang? Oo, at ginawa mo ng mahusay. Kaya pinipili kita bilang papalit sa akin. Ngunit paano kung hindi ko kayang pasayahin ng tao? Sa sandaling yun, nakaramdam siya ng biglang pagkatakot sa unang pagkakataon. Paano kung hindi ako magtagumpay? Paano kung mabigo ako? Ano itong nararamdaman ko? Ito ba'y ang tinatawag nilang takot? Triton, isa kang marangal na tao na may puso ng leyon. Sigurado ako magiging magaling kang hari kung tatanggapin mo ito. Huwag mong hayaang mangibabaw ang takot. Hayaan mong gabayan ka nito. Matuto mula rito. Salamat po, Haring Arzan. Tinatanggap ko po ang inyong alok. At kaya, naging hari ng Drefar si Triton at nagpatuloy na mamuno sa kaharian bilang magaling na hari na minamahal ng lahat at may takot na gumagabay. Mabuhay si Haring Triton! Mabuhay si Haring Triton! At ang mga kwento ni Haring Triton, ang walang takot, ay naipasa sa mga henerasyon dahil hindi pa sila nagkaroong muli ng mas matapang, mas mabait at malakas ang loob na hari ng Drefar.